Sa pagpapatuloy kung saan si Li Yunxiao ay nakarating na sa Supreme High Palace. Sa kanilang paglalakbay ay bigla silang inatake ng isang hangal na martial artist at nagpakilala ito na kabilang sa Hundred Sword Sect. Bilang ganti sa ginawa ng martial artist ay binagsak ni Li Yunxiao sa paa nito ang battleship dahilan para hindi ito makatayo. Namukaan ni Li Yunxiao ang martial artist dahil kabilang ito sa nang maliit sa kanya noong umattend siya sa selebrasyon ng Supreme High Palace bilang disciple ng Sky Locust Sect. Ilang sandali pa ay dumating na din ang mga kasama nitong disciple sa kanilang sect at sinubukan agad atakihin si Li Yunxiao. Ang mga hangal na martial artist ay inutusan si Li Yunxiao na lumuhad dahilan para magalit si Li Yunxiao kaya ginamit nito sa kanila ang Munay Technique at sila ang pinaluhod ni Li Yunxiao. Ngumiti si Li Yunxiao nang may pangaasar habang naka-activate pa din ang Munay Technique sa kanila. Si Elder Duan ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Li Yunxiao dahil ang mental attack na ginawa ni Li Yunxiao ay kumalat sa buong paligid na maging siya bilang isang martial emperor ay apektado at naramdaman ang parang pagkahati ng kanyang utak. Sa 10 pinakamalakas na emperor sa kontinente ay mayroong kanya-kanyang special technique kung saan sila nakilala. Si Emperor Gu Fei ang napasok sa 10 pinakamalakas na emperor ay kilala sa paggamit ng mental attack gamit ang Moonset Arts. Ang Moonset Arts ay nakadepende sa lakas ng soul power ng gumagamit nito. Si Emperor Gu Fei ang bilang isang Kick 9 Heavens Martial Sovereign at Legendary Refiners ay mayroong malahalimaw na soul powers at bilang lamang sa kontinente ang may kayang tumapat dito. Kaya ang Moonset Arts technique ang nagdala sa kanya sa pagiging ikatlong pinakamalakas na nilalang sa kontinente. Si Li Yunxiao sa kasalukuyan ay mayroong lamang 4th tier soul power subalit ang bagsik ng kanyang Moonset Arts ay nagsisimula ng lumakas. Tinanong ni Li Yunxiao ang martial artist kung bakit nito inaangkin ang teritoryo ng Supreme High Palace. Bago pa man makasagot ang martial artist ay mayroon ng sumabat sa kanilang usapan na isa pang hangal na martial artist at kaparehas ng nauna ay inaangkin din nito ang teritoryo ng Supreme High Palace. Ang lumabas na martial artist ay isang 1-star martial grandmaster at sect master ng Daybreak Sect. Ilang sandali pa lamang ang nakakalipas ay mayroon na namang sumalpat na 2 sect master at inaangkin din nila ang lugar. Maya-maya lamang ay lumabas na din ang sect master ng Hundred Sword Sect at inutos nito kay Li Yunxiao na palayain ang kanyang anak. Hindi naman ito sinunod ni Li Yunxiao subalit wala silang magawa dahil nararamdaman nila ang lakas na taglay ni Elder Duan kaya nanatili lamang sila sa kanilang posisyon. Nagpakilala si Li Yunxiao bilang City Lord ng Martial Flame City at biglang naging maamong tuta ang mga ito dahil alam nila ang storya sa pagwasak ni Li Yunxiao sa Xinjiang family. Nagmakaawa ang Hundred Sword Sect Master na pakawalan na ang kanyang anak na agad naman ginawa ni Li Yunxiao kaya binalik na niya ang battleship sa Space Ring. Dahil ang mga hangal ay nag-aagawan sa teritoryo ng Supreme High Palace ay inalok na lamang niya ang mga ito na sumali sa Martial Flame City at bibigyan sila ni Li Yunxiao ng mas magandang lugar kaysa dito. Nagpasalamat ang mga Sect Master sa alok ni Li Yunxiao subalit tinanggihan nila ito at agad na umalis. Bago pa man sila makaalis ay pinigilan na sila ni Li Yunxiao at sinabihan na dahil ayaw nilang sumali sa Martial Flame City ay hindi na sila pipilitin pa. Sinabi ni Li Yunxiao na kamakailan lamang ay nagkaroon sila ng matinding labanan ni Xinjiang Wu na ancestor ng Xinjiang family at nauwi ito sa matinding pagkasira ng kanyang lungsod. Kumakatok si Li Yunxiao sa kanilang mga puso para humingi ng kaunting tulong at makautang siya sa kanila ng ilang primordial stones. Dagdag pa niya na bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan ay mangungutang lamang siya ng 50,000 primary deal stones bawat isa sa kanila. Para makumbinsi ni Li Yunxiao sila ay nagpalabas ito ng matinding pressure para maiparamdam sa kanila ang tindi ng kanilang pagkakaibigan. Ramdam na ramdam ng mga sect master ang pakikipagkaibigan ni Li Yunxiao at hindi sila makapaniwala sa kapal ng mukha ni Li Yunxiao na harap-harapan silang ini-scam. Sa huli ay tinanggap nila ang pakikipagkaibigan ni Li Yunxiao kaya nagbigay ang bawat isa sa kanila ng primordial stones. Umalis agad ang mga sect master at pinabayaan na ang lugar ng Supreme High Palace kay Li Yunxiao dahil baka kung ano pa ang ialok ni Li Yunxiao sa kanila. Hindi makapaniwala si Elder Duan sa paraan ni Li Yunxiao para mabilis yumaman. Dahil sila na lamang ang natitira sa lugar ay sinimulan na ni Li Yunxiao ang kanyang pakay. Nilabas ni Li Yunxiao ang battleship para mabilis niyang mahanap mula sa itaas ang pinakamagandang spot kung saan niya ilalagay ang World God Monument. Ilang saglit pa ay nakita na niya ang pinakamagandang spot sa lugar kaya nilabas na ni Li Yunxiao ang World God Monument at itinanim ito sa lugar. Ilang sandali pa ay nag-transform ang World God Monument sa disenyong nais ni Li Yunxiao at ito ay ang hugis ng isang puno.
Sa ginawa ni Li Yunxiao na paglipat ng World God Monument ay nalaman niya na ang mga array sa loob ay hindi man lang nawala o nasira at patuloy pa ding gumagana kahit na nailipat na ito ng lugar. Napagtanto ni Li Yunxiao na ang World God Monument ay maaari niyang gawing moving fortress kung saan maaari siyang maglakbay mag-isa at ilagay ang buong hukbo sa loob ng World God Monument habang nagpapalakas. Si Elder Duan na kanina pa nabibigla at madaming tanong ay isinama na ni Li Yunxiao sa loob ng World God Monument sa unang pagkakataon. Nakapasok na sila sa World God Monument at kagaya ng mga unang pinasok ni Li Yunxiao dito ay walang pinagkaiba si Elder Duan na gulat din sa kanyang mga nakikita. Iniwan ni Li Yunxiao si Elder Duan para makapagsimula na ulit siyang mag-cultivate. Hindi pa din makapaniwala si Elder Duan sa kanyang nasasaksihan dahil ang bagay na ito ay hindi makikita sa buong kontinente at nabubuhay lamang sa mga alamat. Habang tinitignan niya si Li Yunxiao na paalis ay hindi niya maiwasan na ting-alin ito na parang Diyos. Si Li Yunxiao ay umangat sa kalangitan para ilabas ang lahat ng kanyang primordial stone at pasabugan ito sabay-sabay. Gamit ang creation link ay ni-absorb ni Li Yunxiao ang mga enerhiya na nagmumula sa bato. Napagtanto ni Li Yunxiao kung bakit ang Tyrant Martial Sovereign Ao Changkung ang tinaguri ang una sa pinakamalakas na emperor ay sa kadahilanang grabe ang kinakailangang resources para lamang maabot ang Nine Heavens Martial Sovereign at kung susumiin ang lahat ng kakailanganing Yuan Qi ng Tyrant Body Technique para marating ang tugatog ng kapangyarihan ay kaya nang magpapromote ng 100 na Nine Heavens Martial Sovereign. Pinapanood ni Elder Duan si Li Yunxiao sa kanyang ginagawa at nalaman na niya kung saan nilalagay ni Li Yunxiao ang lahat ng nakukulimbat nitong kayamanan kung saan-saan. Habang inaabsorb ni Li Yunxiao ang malaking enerhiya mula sa bato ay napasa ilalim naman siya sa matinding realisasyon kung saan naunawaan niya ang importansya ng spirit, body at ki na kinakailangan ay balanse na hindi niya nagawa bilang si Emperor Gu Feiyang kaya nabigo siyang tahakin ng 10 Ultimate Realms. Sa kasalukuyan ay pinapractice ni Li Yunxiao ang dalawang pinakamahirap na teknik sa kontinente na wala pang nakakagawa kahit isa. Ilang sandali pa ay nakaramdam si Li Yunxiao ng kakaibang pakiramdam na para bang may natuklasan siyang bagong sikreto patungkol sa malalim na pag-unawa ng martial arts. Maya-maya pa ay biglang na-promote si Li Yunxiao sa 2-star martial lord. Kasabay ng kanyang pagka-promote ay naramdaman niya ang kakaibang kaganapan mula sa taas ng World God Monument kaya tinahak niya ang landas paitaas at bumungad sa kanya ang Power of Laws na isang godly realm technique. Napansin ni Li Yunxiao na ang mga nakasulat ay katulad ng nakikita niya sa Godly Evolution Technique na kanyang pinapractice subalit magkaiba ito ng nilalaman. Sa bilis ng mga pangyayari ay nahihirapan si Li Yunxiao na kunin ang lahat ng kaalaman sa Godly Technique at unti-unti na itong binabawi ng mundo dahil isa itong supreme laws na kayang baguhin ang takbo ng kontinente. Batid ni Li Yunxiao na ito ang susi para makontrol niya ng buong-buo ang World God Monument kaya ginamit niya ang Unyielding Tyrant Body para pigilan ang pagsara ng mga divine scripture. Kailangan ni Li Yunxiao magmadali dahil ang Unyielding Tyrant Body ay hindi pa ganun kalakas at mayroon pa rin itong limitasyon na anumang oras ay hindi na nito kakayanin ang lakas ng Divine Scripture. Bagamat nagsisimula ng magbitak si Li Yunxiao at malapit na siyang maipit ay hindi pa din nagpapaawat ito dahil hindi niya alam kung kailan ulit ito muling makikita kaya handa siyang ibuwis ang kanyang buhay para lamang dito. Sa pag-aakalang kaparehas ng Divine Scripture ang World God Monument ay sinubukan niya ding higupin ang Divine Scripture patungo sa kanyang consciousness. Tuluyan nang naipit si Li Yunxiao ng mga Divine Scripture subalit sa huling pagkakataon ay nagawa niyang mapagtagumpayang ilagay sa kanyang consciousness ang Divine Scripture. Habang bumabagsak si Li Yunxiao pababa ay hindi niya pa alam kung namatay ba siya ulit o na-reincarnate hanggang sa maramdaman niyang muli ang kanyang dugo at spirit power na biglang umangat sa 5th year. Ang Godly Realm Technique at Godly Evolution Technique ay mga teknik na naiwan ng mga 10th Ultimate Realm Martial Artist na hindi lubos maisip ni Li Yunxiao na makukuha niya ng ganun kabilis lamang. Habang nasa malalim na pag-iisip si Li Yunxiao ay may naramdaman siyang pamilyar na enerhiya sa labas ng World God Monument kaya lumabas na si Li Yunxiao para tignan kung sino ang mga ito. Sa harap ng Supreme High Palace ay nakita ni Li Yunxiao ang natitirang mga elders ng Supreme High Palace na nakalaban niya sa Phoenix Mountain. Nakilala naman agad ng Martial Grandmaster si Li Yunxiao kaya galit na galit itong sumigaw. Binati naman sila ni Li Yunxiao dahil nakaligtas sila sa trahedya na sinapit ng Supreme High Palace sa kamay ni Xingyang Wu. Ang Martial Grandmaster ay nais na sanang paslangin si Li Yunxiao subalit pinigilan siya ng 4th year refiner dahil hindi nila makukuha ang Phoenix Fire kung mamatay si Li Yunxiao. Sumang-ayon naman ang Martial Grandmaster kaya napagdesisyonang nito na paralisahin na lamang si Li Yunxiao gamit ang kidlat na atake.
Hindi na tinag si Li Yunxiao sa harap ng madaming kidlat at agad na nilabas ang kanyang Tiger Zuan weapon sabay umatake ng isang malakas na Tiger Slash patungo sa Martial Grandmaster. Nabigla ang Martial Grandmaster sa lakas ng atake na ginawa ni Li Yunxiao at laking gulat niya nang makita niya si Li Yunxiao na isa ng Martial Lord. Lahat sila ay hindi makapaniwala dahil sa una nilang pagkikita noong nakaraang 3 buwan ay isa lamang Martial Master si Li Yunxiao. Lalo silang nanabik sa Phoenix True Fire na nasa katawan ni Li Yunxiao sa pag-aakalang ito ang dahilan kung bakit mabilis na umangat ang cultivation level ni Li Yunxiao. Inalok nila si Li Yunxiao na ibigay na sa kanila ang Phoenix True Fire at kalilimutan na nila ang kanilang naging alitan. Tahimik lamang si Li Yunxiao na tinitignan sila nang biglang lumabas sa World God Monument si Elder Duan. Ang mga kalaban ay kinabahan sa pagdating ni Elder Duan dahil naramdaman nila ang bigat ng pressure na nilalabas ni Elder Duan. Ang Martial Grandmaster ay hindi matansya ang lakas ni Elder Duan subalit batid niya na wala siyang magiging laban dito. Nagpakumbaba ang Martial Grandmaster at nagbigay galang kay Elder Duan. Tinanong nila ang pangalan ni Elder Duan at kung ano ang relasyon nito kay Li Yunxiao. Nakiusap ang Martial Grandmaster kay Elder Duan na huwag silang pakilaman sa gagawin nilang labanan. Si Li Yunxiao ay nagsalita na at sinabing hindi niya tinawag si Elder Duan para labanan sila bagkus nais ni Li Yunxiao pigilan ang tatlo kung sila'y sumubok mang tumakas. Ang 4th tier refiner ay naglakas loob na ipagmalaki kay Elder Duan ang kanyang titulo bilang isang 4th tier refiner at tatanawin niya itong utang na loob kung hindi siya makikialam sa kanilang away ni Li Yunxiao. Tinuwanan naman siya ni Elder Duan at binaliwala ang kanyang hiling sabay tingin kay Li Yunxiao at inisip na kahit 5th tier pa ang lumapit sa kanya ay kay Li Yunxiao pa din siya papanig. Nabigla ang 4th tier refiner sa inasta ni Elder Duan dahil maging sa mga Martial Emperor ay hindi siya nakatanggap ng ganitong pagtrato. Patuloy pa din sa pakikiusap ang mga hangal kay Elder Duan na hayaan sila nila Li Yunxiao na maglaban subalit nakakatanggap lamang sila ng pagtawa kay Elder Duan. Dahil hindi naniniwala ang Martial Grandmaster sa sinabi ni Li Yunxiao na hindi mangingialam si Elder Duan at magbabantay lamang ito sa mga tatakas ay napagdesisyonan na niyang hamunin sila sa isang pustahan. Pag-alit na tinanong ng Martial Grandmaster kung ano ang pustahan na tinutukoy ni Li Yunxiao. Sinabi ni Li Yunxiao na si Elder Duan ay hindi makikisali sa kanilang magiging laban at maaari niyang gamitin ang lahat ng paraan na alam niya sa labanan subalit kung matatalo sila ay kailangan nilang tatlo na sumunod sa mga gusto ni Li Yunxiao. Nabigla sila sa hiling ni Li Yunxiao na labanan ng one-on-one ang Martial Grandmaster kaya tinanong nila si Elder Duan kung sumasang-ayon ba ito sa sinabi ni Li Yunxiao. Tinignan ni Elder Duan si Li Yunxiao at nang makita niya itong seryoso at kalmado ay pinabayaan na niya sila at tumabi sa gilid. Bago sila magsimula ay binalaan sila ni Elder Duan na kapag hindi sila tumupad sa usapan ay tiyak ang kanilang kamatayan. Mayabang na pinauna ng Martial Grandmaster si Li Yunxiao sa pag-atake na hindi naman tinanggihan ni Li Yunxiao. Nihipa ni Li Yunxiao ang kanyang espada at lumabas dito ang isang aura ng malaking tigre. Naghanda na sa pag-atake ang Martial Grandmaster at naramdaman niya na ang atake ni Li Yunxiao ay higit na mas malakas sa normal na atake ng isang Martial Lord. Tumama ang atake ni Li Yunxiao sa Martial Grandmaster, na agad naman nasalag gamit ang Ice Technique. Sa isip-isip ng Martial Grandmaster ay naging malakas lamang si Li Yunxiao dahil sa tulong ng Phoenix True Fire kaya nais niya itong makuha. Nais na ng Martial Grandmaster na pabilisin ang labanan kaya nilabas na niya ang kanyang secret technique na Yin Frost Ki kasabay ng kanyang Zuan weapon. Sa tindi ng lamig na dinudulot ng Yin Frost Ki ay ramdam na ramdam ito ni Elder Duan at aminado siya na hindi niya ito kayang labanan kung parehas ang kanilang level. Napasigaw si Elder Duan sa ginawang pagsugod ni Li Yunxiao dahil lubha itong delikado. Nagsimula ng umatake ang Martial Grandmaster sa pasugod na si Li Yunxiao at sa mga unang atake ay nagagawa pa ni Li Yunxiao na makailag kaya gumamit ang Martial Grandmaster ng pangmalawakang atake dahilan para mahuli ang isang paa ni Li Yunxiao. Nakita itong pagkakataon ng Martial Grandmaster kaya sinundan niya ito ng isa pang atake dahilan para makulong ang buong katawan ni Li Yunxiao sa yelo. Sa pag-aakalang panalo na ang Martial Grandmaster ay hiniling na niya kay Elder Duan na dadalhin na nila si Li Yunxiao subalit ninisian lamang siya ni Elder Duan. Nilingon ng Martial Grandmaster ang nagyayelong si Li Yunxiao at laking gulat niya nang mag-iba ang itsura nito habang nakangiti sa kanya. Nahulog ang Martial Grandmaster sa bitag ni Li Yunxiao na palapitin sa kanya ang Martial Grandmaster kaya agad nilabas ni Li Yunxiao ang Phoenix True Fire dahilan para mapatalsik ito. Habang nakatamba ang Martial Grandmaster ay naghanda na ng isa pang atake si Li Yunxiao.
Ibinato ni Li Yunxiao ang Phoenix True Fire sa Martial Grandmaster na sinubukan pang salagin ito subalit maging ang pinakamalakas niyang shield technique ay hindi nagawang pigilan ang Phoenix True Fire. Ang nanghihinang Martial Grandmaster ay hindi na hinayaan makarecover ni Li Yunxiao kaya agad niya itong sinugod. Gamit ang Tiger Fang Sword Lotus Sword Song technique ay mabilis niyang nabigyan ng matinding atake ang walang depensang Martial Grandmaster. Hindi makapaniwala ang mga nanunood sa gilid dahil ito ang unang beses na nakakita sila ng ganitong labanan na ang isang mababang martial artist ay tinalo ang isang mataas na martial artist sa pamamagitan lamang ng techniques at matinding decision making. Ang Martial Grandmaster ay labis na nanghihina at sumusuka na ng dugo subalit hindi pa din ito sumusuko. Ginamit ng Martial Grandmaster ang natitira niyang lakas para i-summon ang isang malakas na Zuan weapon. Ilang sandali pa ay lumabas ang Bell of Mountain and Rivers na kilalang ikalawang pinakamalakas na treasure ng Supreme High Palace na kasalukuyang nawawala. Nagulat ang 4th tier refiner sa kanyang nakita dahil sa loob ng mahabang panahon at matagal nilang paghahanap ay nasa harap lang pala nila ang nagnakaw nito. Maging si Li Yunxiao ay hindi makapaniwala na ang isang legendary artifact ay nasa kamay ng Martial Grandmaster. Tinignan itong maigi ni Li Yunxiao at sa kanyang pagsusuri ay nakita niya na isa lamang pala itong bulok na imitation. Nagalit ang Martial Grandmaster at nais nang patayin si Li Yunxiao dahil sa kanina pa ito nang aasar subalit pinigilan siya ng kanyang mga kasama. Para mapatunayan ng Martial Grandmaster na tunay ang artifact ay sinimulan na niya itong i-activate. Sa isang hampas ng Martial Grandmaster ay nayanig ang buong paligid at sa lakas ng pagyanig ay umangat na unti-unti ang kalupaan. Namangha naman si Li Yunxiao dahil kahit na isa lamang itong imitation ay nagtataglay pa din ito ng matinding lakas. Mas binilisan pa ng Martial Grandmaster ang pagpalo sa Bell Artifact kaya ang lakas ng pagyanig ay halos masakop na ang buong Supreme High Palace. Sa ginagawa ng Martial Grandmaster ay isa-isa nang naaapektuhan ng mga nasa paligid dahil sa lakas ng pressure na dinudulot nito. Habang ang lahat ay apektado, si Li Yunxiao naman ay nananatiling kalmado at inaanalisa ang mga susunod niyan gagawin. Maya-maya lamang ay nakita itong oportunidad ni Li Yunxiao para mag-practice dahil ang nilalabas na vibration ng Bell Artifact at True Chi ng Martial Grandmaster ay labis na nakakatulong sa kanyang katawan at spirit power. Sa pag-aakalang nahihirapan na si Li Yunxiao ay mas lalo pang nilakasan ng Martial Grandmaster ang kanyang paghampas dahilan para hindi nakayanin ng kanyang mga kasama ang pressure at maging si Elder Duan ay nagsimula na rin maramdaman ang bigat ng pressure na dala ng artifact. Ang buong lugar ay hindi na kinaya ang nilalabas na pressure ng Bell kaya tuluyan na itong nawasak. Ilang sandali pa ay natapos na din ng Martial Grandmaster sa paghampas at sumambulat sa kanila ang wasak na paligid. Tinignan ng Martial Grandmaster si Li Yunxiao na hindi na gumagalaw at bigla itong nag-aalala dahil kung mamamatay si Li Yunxiao ay mas asama nito sa hukay ang Phoenix True Fire. Susubukan na sanang lapitan ng Martial Grandmaster si Li Yunxiao para alamin kung ito'y buhay pa subalit biglang nagkaroon ng reaksyon sa paligid ni Li Yunxiao at lumabas ang maraming kulay na enerhiya. Matapos mawala ang mga kulay ay laking gulat nilang lahat nang biglang umangat ang level ni Li Yunxiao at naging isang 3-star Martial Lord. Nimulat na ni Li Yunxiao ang kanyang mga mata at binigyan ng Martial Grandmaster ng nakakalokong ngiti habang nagpapasalamat sa tulong nito. Hindi ito matanggap ng Martial Grandmaster kaya buong lakas niyang ginapang ang artifact at binuhat ito para ikulong sa loob si Li Yunxiao. Sinubukan pang pigilin ito ni Elder Duan subalit huli na ang lahat dahil nakakulong na sa loob si Li Yunxiao. Habang nag-aalala ay napansin naman ni Elder Duan na nawala ang World God Monument sa pinaglagyan ni Li Yunxiao. Pinalo ng mabilis ng Martial Grandmaster ang Bell Artifact at nagkaroon ito ng matinding reaksyon dahil unti-unti itong lumiliit. Nararamdaman ng Martial Grandmaster na sinisira ni Li Yunxiao ang artifact mula sa loob subalit hindi siya kinabahan dahil malakas ang kanyang tiwala sa artifact. Batid ng Martial Grandmaster na hindi ito magagawang wasakin ni Li Yunxiao dahil ang Bell Artifact ay isang 7th tier Zuan weapon at kinakailangan ng mas mataas na level ng artifact para masira niya ito. Ilang sandali pa ay unti-unti nang nagbibitak ang Bell Artifact at sa huli ay tuluyan na nga itong nasira. Si Li Yunxiao ay lumabas sa sirang artifact at hawak-hawak nito ang World God Monument. Maya-maya pa ay ginamit na ni Li Yunxiao ang bago niyang natutunan na Godly Realm Technique kung saan nakokontrol niya ng malaya ang World God Monument. Dahil kinulong ng Martial Grandmaster si Li Yunxiao kanina ay balak din ni Li Yunxiao na i-paranas dito ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng World God Monument. Ang lamaking World God Monument ay unti-unting binagsak ni Li Yunxiao sa Martial Grandmaster hanggang sa tuluyan nang ang mabagsakan ito at mapisa sa ilalim.
Hindi makapaniwala ang mga kasama nila sa kanilang nakikita dahil si Leon Xiao na isang martial lord ay nagawang paslangin ang isang martial grandmaster na para bang wala lamang ito sa kanya. Tinanong ni Elder Duan kung patay na ba ang martial grandmaster kaya binalik na ulit ni Leon Xiao ang World God Monument sa kanyang consciousness para makita nila kung anong nangyari sa martial grandmaster. Sinilip nila ang sinapit ng martial grandmaster at wala silang masabi dahil naging isa itong pisat na bangkay na nakabaon sa lupa. Tinanong ni Leon Xiao ang dalawang natitira pang kalaban kung nais pa ba nilang nakunin ang Phoenix